Okay, so wow, grabe. Sabi ko naman sa inyo guys, no, matatapos na yung mga bagyo. Ito yung mga delubyo nyo guys, no. As in, yung iba sa inyo parang na-knock out na kayo, ganyan. Tumba-tumba na, bagsak-bagsak na. Pero lumalaban pa rin, okay? And ang maganda nito, sabi ko nga sa inyo, ito na yung ending mga kapiksi, 'di ba? Tapos na yung bagyo, tapos na yung mga pagsubok, and pagkatapos ng pagsubok, anong kapalit? Kaligayahan, kasiyahan, at saka mga swerte. Yay! So, yehey mga kapiksi, i-mine nyo na to mga swerte. Sa comment section mga kapiksi, so mag-comment kayo ng mine swerte, mine kaligayahan, mine happiness, mine abundance, mine good fortune, mine good luck. Okay, so i-comment nyo na yan sa baba mga kapiksi para sa inyo na talaga itong mga swerte na to at kasiyahan. So, hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is fourth quarter reading, October to December guys, para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. So tingnan natin guys yung mga kaganapan, yung mga maaari yung ma-experience mga kapiksi, mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong October to December mga kapiksi. So ito yung combination guys ng positive and negative energy. So unahin natin yung negative mga kapiksi. Medyo magkakaroon kayo ng konting difficulties guys pagdating sa relationship nyo, no? Pwedeng he-she, pwedeng she-she na type of relationship, pero parang nararamdaman nyo na medyo nagkakaroon ng coldness, baka magkatampuhan kayo, baka magkaroon kayo ng misunderstanding or miscommunication, and then maaari kayo magkaroon ng emotional gap din with your partner or a specific person. So if you're already experiencing this guys, pwede naman tong mabago mga kapiksi as long as mag-effort kayo and ipagdasal nyo, diba? And pwede rin kayo makinig ng ating mga relationship subliminals, mga pampabalisa, pampamiss, pampabalik, pampabate, ganyan. Lalo na kung nag-aaway kayo nitong person mo, guys. Pwede nyo ring isettle through conversation, no? Kung meron kayong pagkakataon na makausap yung inyong partner o specific person, settle nyo yung mga bagay-bagay sa inyo once and for all, diba? Mag-set kayo ng mga expectations and make sure na you try to adhere, no, dun sa mga expectations nyo sa isa't isa mga kapiksi. Normal lang naman guys na magkaroon ng pag-aaway sa mga relationship. Ang importante is kung gusto nyong i-save nyo and mag-focus dun sa mga magagandang ala-ala with your partner or specific person. Okay? Alright. You're always protected mga kapiksi, no? Ginagabayan ka ng inyong mga gabay all throughout ng iyong journey, and for some of you guys, no, medyo kalmado din naman yung inyong pag-iisip, very peaceful, ganyan, wala masyadong problema aside from dito sa nakita natin na relationship problems nyo mga kapiksi. Pero overall sa inyong kabuhayan, maalwan, nakikita natin na maaliwalas, and also one of the factors is because natatapos na rin yung mga bagyo na pinagdadaanan nyo. Okay? Kung kayo ay right now, pagkapanood nyo itong video na to, kung kayo ay nagdadanas pa ng bagyo mga kapiksi, huwag kayong mag-alala kasi patapos na, o nakita nyo baliktad, diba? Kapag ka nakaganito yan, ibig sabihin literal na talagang malakas yung bagyo sa buhay nyo. Ibig sabihin ng mga bagyo, mga problema, challenges, ganyan. Or yung iba sa inyo, dahil tag-ulan sa Pilipinas mga kapiksi, no, ngayong season na to, maaring yung lugar nyo is talagang nahihit kayo ng bagyo. Pero nakuha natin siya ng ganito. So ibig sabihin nito guys, nakaka-recover na kayo dun sa mga bagyo na dumating sa buhay nyo. Whether literal na bagyo or figuratively speaking na bagyo, like yung mga pagsubok, challenges sa inyong buhay, and handa na kayong mag-start ng panibagong journey sa buhay nyo. Okay? So, diba, syempre, pagkatapos ng bagyo, unti-unti yan, maglilinis kayo, magre-recover kayo, hanggang sa makapagsimula na ulit kayo, hanggang sa makatayo na ulit, ganyan.
Okay? Naka-recover na, nakatayo na, and ready na ulit na i-welcome yung mga panibagong journey, panibagong chapter sa inyong buhay. So, make the most of your last quarter. Ito'y 3 months, guys. October to December. So, hindi pa huli ang lahat para sa 2023. Mahaba pa yung 3 months. Marami pa kayong pwedeng gawin or maganap as long as i-focus nyo yung attention nyo sa mga bagay na gusto nyo. Definitely, kayang-kaya nyong baguhin talaga yung takbo ng buhay nyo. It takes persistence, mga kapiksi, and be consistent, no? Be consistent in your new story, new life, para yun yung ma-experience nyo sa inyong physical reality. Okay? So, comment down below, Libra, if naka-resonate kayo dyan sa messages na yan. So, tingnan natin yung mga ganap sa additional na ganap sa buhay nyo, Libra, gamit itong deck na to. Hanapin ko yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan, and magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September. So mag-send na kayo ng email, mga Kapiksi, para talagang magbago na yung inyong kabuhayan. So, Libra, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread, mga Kapiksi. Dito sa reading na to, guys, no, hahatiin natin siya sa tatlong spread for 3 months, October, November, December. Pwede nyo siyang balik-balikan, mga Kapiksi, no, ngayong September, ngayong, October pala. Ngayong October, ngayong November, ngayong December, tas ibangga nyo sila sa mga monthly readings nyo para ma-refresh yung mga energies. Okay? So, wow, grabe. Sabi ko naman sa inyo, guys, no, matatapos na yung mga bagyo. Ito yung mga dilubyo nyo, guys, no? As in, yung iba sa inyo, parang na-knock out na kayo, ganyan. Tumba-tumba na, bagsak-bagsak na. Pero lumalaban pa rin, okay? And ang maganda nito, sabi ko nga sa inyo, ito na yung ending, mga Kapiksi, di ba? Tapos na yung bagyo, tapos na yung mga pagsubok, and pagkatapos ng pagsubok, anong kapalit? Kaligayahan, kasiyahan, at saka mga swerte. Yay! So, yehey, mga Kapiksi, i-mine nyo na to, mga swerte. Sa comment section, mga Kapiksi, so mag-comment kayo ng mine swerte, mine kaligayahan, mine happiness, mine abundance, mine good fortune, mine good luck. Okay, so i-comment nyo na yan sa baba, mga Kapiksi, para sa inyo na talaga itong mga swerte na to at kasiyahan. So, talagang pagpasok pa lang ng October, pagpasok pa lang ng 4th quarter, mga Kapiksi, talagang mararamdaman nyo na unti-unti na kayong naka-recover dun sa mga pagsubok, and ang kapalit naman yan ay, kumbaga, magsisimula ng umikot, no? Iikot na yung magandang swerte sa buhay nyo, at ito ay magdadala ng labis-labis na kasiyahan sa inyong pamumuhay, mga Kapiksi. Nakikita rin natin yung mga pagtutulungan within the family, guys, no? So, hindi kayo nag-iisa, talagang sama-sama kayong bumabangon ng inyong mga pamilya, and nakikita natin na yung kaperahan, no, unti-unti nang binubuhos sa inyo, mga Kapiksi. Okay? And may mga bagay na mamamanifest din kayo, kaya nga sabi ko sa inyo, guys, you have to be persistent dun sa mga bagay na nais nyo. Kung ano talaga yung nais nyo, you just have to focus your energy dun sa mga gusto nyo, and eventually it will show up in your physical reality. May dadating, guys, no? Parang feeling ko may bibisita sa inyo, or may dadating, may bibisita. Pwedeng mag-alok ito ng
kaperahan or something na pwede nyong pagkakitaan. Yung iba naman parang literal na bumibisita lang, dumadalaw, ganyan, nangungumusta. Baka long lost friend mo ito, kababata, ganyan. Or malayong kamag-anak na matagal nyo nang hindi nakita, ganyan. So, maaari kayong magkita-kita, mga kapiksi. And hindi naman yan nakakagulat kasi bare months, no, last quarter sometimes, ito talaga yung nagkakaroon ng mga reunion, diba? So, yeah. Ayan yung mga pagbabago na nakikita natin, mga kapiksi, no, talagang dahil sa ano mo to, guys, dahil sa iyong sobrang habang pise, sobrang habang pagtitiis, no, and unti-unti, yan, makikita mo yung mga magagandang pagbabago. Unang-una na sa kaperahan, ayan, diba, sa kakasabi ko lang, pera. Unang-una, guys, no, makakita ka ng magandang pagbabago towards money. So, sabi ko nga, 'di ba, matatapos yung mga ano nyo, at saka mga kapagpahinga na kayo, mga kapiksi. May mga times na mababalisa kayo kasi may mga times na naaalala nyo yung mga pinagdaanan nyo sa past. And pero wag niyo na siya masyadong bigyan ng kahulugan, or wag niyo siya masyadong bigyan ng energy, mga kapiksi, kung ayaw nyong maulit-ulit yung mga masasaklap na nakaraan. Instead, mag-focus kayo sa sarili nyo, no? At saka magpahinga ng konti kasi feeling ko yung iba sa inyo parang medyo exhausted na. So, parang bibigyan ka rin naman ng time ni universe na makapagpahinga, mga kapiksi, makapag-relax. Dahil deserve mo yan, dahil sa sobrang sipag at tiyaga mo. And at the same time, sabi ko nga sa inyo, binibigyan kayo ng offer, ng mga magagandang offer ni universe pagdating sa kaperahan. So yan yung mga magagandang changes, mga magagandang pagbabago dulot ng iyong pagsisikap at pagtitiyaga, no? Lalo na kung talagang matiising ka, mahaba yung pasensya mo, you're always praying. Guys, no, palagi ko kayong nire-remind kapag kayo nagdadasal, dapat sinasabayan nyo ng positibong mental diet, kasi kahit na magdasal kayo, masipag kayo, nagdadasal kayo, pero ang inyong mental diet ay sobrang negatibo, wala kayong makikitang resulta. Okay? Kasi parang kina-cancel out nyo lang, hindi kayo naniniwala sa dinadasal nyo, in short. Okay? Kasi in the first place, bakit ka pa nagdadasal kung negative ka namang mag-isip? 'Di ba? So, nagets nyo ba? Ang reason kung ba't kayo nagdadasal is because hinihiling nyo sa nasa taas, di ba? Kung ano yung mga nais nyong mangyari. So, bakit ka nagne-negative thinking? Ask yourself that, di ba? So, parang wala ka ring tiwala sa pinagdadasal mo, di ba? So, in return, wala ka talagang makikitang magandang resulta kung ikaw ay negatibong mag-isip. So, i-assess nyo yan, mga salitang yan, mga kapiksi. Alright? So, make sure na positibong mental diet. Keep it up para talagang makakita ng mga magagandang changes, pagbabago. Mag-ingat kayo sa mga transaction pagdating sa pera, mga kapiksi. Yes, mag-ingat kayo sa mga transaction pagdating sa pera, lalo na ngayong December. Kasi ayan, no, pag December kasi, guys, maraming blessings, no? Maraming blessings pag December. Bakit? Kasi bigayan ng bonus, diba? Lalo na yung mga empleyado, may mga 13th month sila, yung ibang kumpanya may mga 14th month pa, mga top up na mga incentives, employee bonus, ano yan? Employee performance, etc. Chenes, okay? So, maraming pera yung mga tao. And naglipa na rin yung mga manloloko sa labas, okay? So, mag-ingat kayo sa mga manloloko, mga kapiksi, kasi kapag kayo ay napuruhan, no? Sayang ang inyong kaperahan, mga kapiksi, kapag kayo ay naloko, guys. So, make sure mag-ingat kayo dyan sa aspeto na yan, okay? But other than that, sabi ko nga sa inyo, guys, unti-unting mamamayagpag kayo. Ayan, no? Mamamayagpag yung inyong kaperahan, guys, kasi may mga blessings talaga. Guys, ano nyo na to, no? I-mind nyo na to. Pinamind ko na sa inyo to kanina, diba? Mind blessings, mind happiness, mind good fortune, mga swerte. Yan talaga yung paparating sa inyo. Yan talaga yung may experience nyo for fourth quarter ng 2023. So, matatapos yung 2023 mo, kapiksi na, masagana ka, and swerte ka, and masaya ka. So, make sure that you live by this energy. Ito na yung energy, guys. I-align mo na lang yung sarili mo, okay? So, make sure that you pray, you affirm, sabayan ng positibong mental diet para talaga ma-experience nyo. Kaya ko nga pinapamind
sa comment section, no? Tapos everyday palagi nyo sabihin, akin ang swerte, akin ang blessings, akin ang kasaganaan, akin ang kasiyahan, okay? Para talagang ma-embody nyo and talagang ma-push out siya sa inyong physical reality. Your thoughts are not contained in your head. It's always being pushed out in your reality, mga kapiksi. Kailangan mo lang mag-persist, paulit-ulit, repeat it over and over and over again para talagang ma-push out siya sa inyong 3D or sa inyong physical reality. Alright? So, grabe. I'm so excited. Sobrang na-excite ako sa reading mo, Libra, no? Comment mo if na-excite ka ba para sa 4th quarter. Yeah, and ito yung iyong money reading, Libra. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.